Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong the Star, Knight of Cups at Ace of Swords. Well, maraming pwedeng case. Sabihin natin baka may mag-confess iba sa inyo at yun ang wish. Communication mula sa crush nila or mag-confess yung crush nila sa kanila. Ewan ko kung anong wish ito, pero mukhang all about romance. Kung single, syempre. Kung in a relationship, may heart-to-heart conversation. Kung yun ang nais, lalo't halimbawa may problema nangyayari at kailangan pag-usapan, maaaring mangyari yon ngayong period. Overall, kung magiging masaya naman yung single dito or in a relationship. Lagyan natin ng clue. Ito yung possible crush. Scorpio. Mulit-ulit yung Knight of Cups. Scorpio. Ano to? Sagittarius. Taurus. Ngayon, sabihin natin in a relationship, ito yung possible partner. Taurus ulit. Aries. Libra. Ngayon, kung di para sa inyo yung reading, di baka dito sa kakilala nyo o idol, tumama itong reading. Leo, Gemini, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, specifically Leo. Ay, lumuulit ang Leo. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ito. Ang dating sa akin, magkakaroon ng kanya-kanyang gusto ang iba sa inyo kung in a relationship. Parang di sila parehas ng gusto o nais mangyari sa period na to. Nahati kasi separate. So ito desire. So para lang yun sa mga in a relationship. Ano pa bang makakabuo dito? Wala nang maisip. Lipat na nga lang tayo. Ay! Ito lang ito weird na combination. Ilagay natin sa ganito para makita. So again, weird na combination. Ano kaya ito? Mumu.
Ang dating, maraming pwedeng case. Isa na dyan yung may nakita daw siyang mumuk. Okay? Ngayon, walang maniwala sa kanya. Pero alam niya sa sarili niya may nakita siyang mumuk. Okay? Pwedeng ganyan yung senaryo. Pangalawa, may someone na ma-pride na pwedeng mag-cause ng irritation sa iba sa inyo. Whether kayo yung magiging ma-pride or someone else. Pero isa lang ang direksyon. May someone na magiging irritated. Ngayon, may pangatlo pa bang version? Obscure at pride. Ang dating sa akin, may someone na try i-belittle yung iba sa inyo, i-degrade o hiyain, na para bang maapektuhan yung pride ng iba sa inyo, self-esteem. Ano pa ba? Or i-outshine at may tawag, tama ba? Teka na, nabigay sa internet, tama ba yun? Outshine? Shine more brightly than, yung nakalagay dito sa dictionary. To be much better than someone in a particular area. Ayun, outshine daw kayo. May iba sa inyo na i-outshine. Ibig sabihin, sa period na to, may someone na maaring lamangan. Gusto niya siya bida. Siya ang panalo. Parang yung energy, may energy dito ng competitiveness. Na para ba may jealousy, pwedeng ganun, no? Jealousy, inggit na maaaring mangyari sa iba sa inyo mula sa ibang tao. So beware. Ayun. Ano kaya to? Baka ma-aksidente ang iba sa inyo, oh. Ngayon, dahil nag-cause ng accident, ang maganda magsusorry naman. Yung nakabangga or nag-cause ng accident. Or, halimbawa, example lang, kung di man literally nabangga, Diyos ko po, natabig. Halimbawa, naglalakad kayo tapos ang dami nyong dala. Natabig yung braso ng iba sa inyo, nahulog yung dala-dala. O, yun yung accident. So, ngayon, syempre, magsusorry yung nakatabig kasi hindi naman niya sinasadya. Pwedeng ganun. Or caution. Sabihin natin pinag-iingat ang iba sa inyo dahil may caution sa topic ng apology. So, paano nangyari yun? Example, may someone na naging enemy na ng iba sa inyo in the past. Tapos, all of a sudden, biglang magre-reconnect. Tapos, gusto niyang buhayin ulit yung naging connection ng iba sa inyo at ng taong to. Like, ex-friend, ex-lover, or kung sino man yan. Na parang may lamat na yung connection na gusto pang magbalik ba. So, biglang mangangamusta, ganyan. So, pag ganon, at tumiming sa period na to, biglang may nagbalik na ganong tao, huwag nyo napansinin. Dahil mukhang may ibang motibo yung taong yun at may danger tayo. Ito, parang kung papabalikin ulit yung taong to sa buhay ng iba sa inyo,
doon papasok yung danger in a way na kamali ng desisyon or magiging toxic ulit ang buhay na sana ba naiwasan agad. So, kung sakaling ganun nga yung mangyari sa period na to at tumiming, sa period na to may makikipagbati sa iba sa inyo or biglang may someone na magbabalik or magko-communicate again mula sa taong nakaaway na ng iba sa inyo, yun nga, huwag na pabalikin sa buhay or else malalagay sa peligro ang buhay ng iba sa inyo. So, ganon. Ngayon, tatiming din dito yung yung mga taong nakitaan nyo ng red flag or hindi nyo na kinakausap ng matagal na panahon na hindi nyo naka-close. Tapos all of a sudden, bigla magpaparamdam. Yung pala, manghihingi ng pabor. Ganon. Isa na rin sa senaryo yung ganon. Pabor na hindi nyo matatanggihan or malalagay sa peligro yung iba sa inyo. Basta ganon. Mag-ingat. Ngayon, ito na ang last deck. Basahin ko na lang tong part na to. Madali lang naman intindihin to dahil basic English lang. General advice sa period na to. So, sabi dito, my command is this. My command is this. Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. John, mukhang galing to sa Bible. Verse yata yan, 15:12 to 13. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.